Sa likod ng bawat perang ipinadadala ng isang overseas Filipino worker o OFW, may kwento ng pangungulila, sakripisyo at pangarap. Marami sa kanila ang nangibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit, kapalit nito ay ang matinding lungkot ng pagkakalayo. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa buhay ng isang pamilyang Pilipino na nahaharap sa pagsubok dahil sa pangarap na kanilang hinahabol. Nay, huwag na po kayong umalis. Baka hindi na po kayong umalis. Anak, kailangan magtrabaho ni nanay sa ibang bansa para sa kinabukasan niyo ni ate. Pero nay, paano si tatay? Paano kami? Ang anak, tama na. Ginagawa lang namin na para sa ating pamilya. Tama na, ingat ka rin. Palagi kang magdadasal doon, ha? Huwag kang makalimang magdasal kayo. Oo, nay. Oo, nay, mahal. Alagaan mo ang mga bata, ha? Para sa inyo. Sige na mga anak, nandiyan na ang sasakyan. Hindi na tama na eh. Oo, mga anak. Ito, ingat ka. Lagaan mo sa sarili. Yula, where is my clothes? I'll get it now, sir. Faster! Yula, kumusta ka na? Kanina ka pa sunod sa utos. Bilang talaga Aisa para sa pamilya ko ito. Alam mo, minsan naisip ko, kailan kaya tayo makakauwi? Siguro pag sapat na ating ipon, saka na tayo makakauwi sa Pinas. Yula, open the door! Sir, what's the problem? How dare you? You're not doing your job! I did everything that I could. No! You have to go back to the Philippines! No, sir. You're not doing enough! You have to go back to the Philippines! I'm going to call your agents to go back to the Philippines! I need No, no, no! money, sir. No! Ate, wala na tayong pagkain. Nagugutom na ako. Naku, Lenny, wala na nga tayong pagkain. Naghahanap nga ako dito. Tala, puntahan natin si tatay. Tay, wala na tayong pagkain. Nagugutom na si Lenny. Kailan pa ba magpapadala si nanay? Ano ba yan? Eh, baka hindi pa sunod-sunundo yung nanay niyo doon. Maghintay lang tayo. Mga apo, magtiis muna tayo hanggat hindi nakakapagpadala ng pera ang nanay ninyo. Alam niyo naman na naghihirap siya para sa atin. Ito muna ang lugaw na ating pagsasaluhan sa ngayon. Sige po na. Sure, ano nga pala patay mo? Diyan, balita ko, maraming OFW ang hindi pinapasahod sa abroad at saka minamaltrato. Sana okay lang si Yula doon. Ha? Tay, paano si nanay? Naku. Ano ba nangyayari sa atin? How dare she? She didn't wash my clothes. How dare you?
You did not wash my clothes! Sir, My I'm sorry. gosh! I'm so sorry. The You're clothes not wasn't there. doing your job! I'll wash this one. You have to wash that one as soon as possible because that is very important. I'll be Yes, back sir. later. How dare you? How dare she? I give her her salary, but she didn't do her job. I'm going to kill her. You have to come here! Come here! I'm going to kill you! Please, sir, Die! don't. Die! You have to die! Die! Sino yan? Yan? Halika, pasok ka muna. Kayo po ba si John Michael Fernando? Ako po. Ako po si Asmia mula sa agency ni Yula. May masamang balita po ako. Na-aksidente po siya sa bahay ng amo niya. Kailangan niya ng malaking halaga para sa ospital. Tay, si nanay. Anong gagawin namin? Tayo may pinadalang sulat galing kay nanay. Ha? Mahal kong John, Nanay, lalong-lalo na sa aking mga anak. Huwag kayong mag-alala. Maayos na ako. Sa kabila ng lahat, lalaban ako para sa inyo. Malapit na akong makauwi. Oh, ano daw ang laman ng sulat ni Yula? Uwi ng asawa ko. Na talaga? Nakauwi na ako, anak. Mahal. Kumusta na kayo? Inay. Nanay. Kumusta na po kayo? Okay naman at dumating ka na. Hindi na matiis ng mag-asawa ang makitang nahihirapan ang mga anak. Kaya nakapagdesisyon si Yula na lumapit at humingi ng tulong sa isang social worker. Magandang araw po mga kaibigan natin. Magandang araw po mga dito po kung saan ang humingi ng tulong. Halika po. Ulit mo yan. Magandang umaga, ma'am. Upo po kayo. Ano pong problema natin, ma'am? Nandito po sana ako para humingi ng tulong. Galing po kasi ako abroad. Baka sakali makahanap ng magandang kabuhayan para sa anak namin. Wala po kasi trabaho ang asawa ko. Isa lang tricycle driver. Hindi po sapat ang mga kinikita niya. May mga anak kasi kami kailangan pakainin at paaralin. Pero pag dating ko sa abroad, hinabuso ako ng amo ko, wala po. Pinadeport niya po ako. At wala po akong tamang sahod. Wala po ko bibigay sa mga anak ko. Ma'am, mahirap. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi ko po alam. Hindi po namin alam. Wala po alam sa mga ganito. Wala po kami natapos. Elementarya lang po. Kailangan po namin ng tulong para makabangon sa kahirapan. Para maging Tingnan po muna kayo ng maraming kapitin. Kasi ma'am, may mga tanong mo muna ako sa inyo. Pwede na po ba kayong interviewin? Opo.
hihingin ko muna yung mga informasyon niyo po. Ano pong pangalan? Ako po si Yula Hernando. Kailan po? 30 po. Kailan po kayo ginanap? Noong January 5. Ano pong kasalukuyan niyo pong trabaho po? Sa ngayon po, wala po akong trabaho. Kakauwi ko lang po galing ibang bansa. Saan po kayo nakatira? Sa poblasyon po. Ano pong pangalan ng inyong asawa? John Hernando po. May anak po? May dalawa po kaming anak na babae. Ano pong pangalan? Si Casey at si Lailani po. Pwede po bang malaman yung numero niyo po? In case po. Sige po, ano po? Maraming salamat po. Aasahan ko po ang iyong tulong. Samahan niyo po muna kayo sa pagdala. Maraming salamat po ulit. Hello po! Nandito po si Yula Hernando. Hey sir, may magandang araw po. Tuloy po kayo sir. Ito na po yung napundar namin sir matapos ng ilang taon sa tulong na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sir. Nakaahon na po kami sa kahirapan. Mabuti po naman. Nandito na po ko para i-check po yung kabuhayan nyo kung naging okay. Kung sa palagay ko naman, okay naman yung kabuhayan. Opo sir, nakapag-aral na po ang aming mga anak. Ang paghihirap ng mga OFW ay hindi madaling tiisin. Ngunit, ginagawa nila ito alang-alang sa pamilya. Sa kabila ng lungkot, pagsubok at sakripisyo, ang pagmamahal at pagtitiis ang siyang nagbubuklod sa pamilya. Hindi lang pera ang mahalaga. Ang presensya ng isang pamilya ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Sige po, para namang maayos na yung kabuhayan nyo, at ako'y tutuloy na po. Sige po, ihahatid po kita sa labas. Maraming salamat po sir sa binigay yung tulong dahil po sa inyo maganda na po ang aming kinabuhayan ngayon. Pundar na po kami ng aming sariling negosyo dahil sa tulong yung binigay. Ako'y tutuloy na po. Sige po, ingat po kayo sir. Po.